Anyway, tumungo tayo dito, no? Kay Inday Sara Duterte nga, mga kababayan. Kay Inday Sara Duterte nga po. Mga kababayan, nakikita ko na talagang palakas ng palakas at pa ano ng paano, no? Pa dami ng padami. Yung sumisigaw, mga bossing, naligwakin ang BP Sara Duterte. Doon po sa doon po sa Department of Education, mga bossing. So nandun nga po, mga kababayan, andito sa video na to, uulitin natin, ipapakita ko ulit po sa inyo, no? Inisa-isa ito doon sa channel nila Attorney Claire Pakinggan po natin ulit, mga kababayan, ng isang mabilis lang, ha? Sabi ni Jane, no comment, syukran. Bayan. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. O yun niya, sabi doon, kasi nanonood talaga po ako doon kila Attorney Claire talagang inaabangan ko po yun, mga kababayan. Minsan, nagdadrive na ako habang sila ay naka-live, pinapakinggan ko lang po, mga kababayan. Mandato, speaking of mandato, nabanggit, hindi ko kukunin yung nito hindi ko kukunin yung idea na ako yung nakaisip or ano. Siyempre, habang nanonood ako doon, attorney yun lawyer yun magaling po yun. Sabi ko, ay teka lang, mas magaling to kay Trixie. Ganun. Sorry nagkukumpara ako. Mas magaling mag-explain siya kay Trixie. Tapos tumingin ako doon sa tumingin ako doon sa live ni Trixie, tsaka live ni Attorney Claire. Ang layo. Nasa 1,500 yata yung kay Trixie, tapos kaila Attorney Claire umabot ng 4,000 kanina. No? Sabi ni Tu William, na-mention ka nga doon, Boss Mark. Mahal ko yun, dalawa na yun. No, talagang huwag nyo sasabihin to alam mo yun si Attorney Claire, crush ko yun, no? Hindi yung ibig sabihin, naku putek, Maharlika, malayayari tayo kay Maharlika nito, mga kababayan. Mayayari tayo pagdating po, narinig ni Maharlika to. Naku, tignan mo yung vlogger na yun, crush pala si Attorney Claire. Ganun na ang sasabihin agad nun. May mali siya lagi sa kanya no? Mel, happy birthday. Mel, sama-sama tayong maging milyonaryo. O may mali siya sa kanya. O nag-I love you. Nag-I love you si First Lady. May mali siya din sa kanya. Ito pa kaya, sinabi ko, hindi, crush ko siya o humahanga ako sa kanya. Kasi matalino talaga siya, mga kababayan. Napakatalino po nila, no? Mga bossing. Ako, di ba, yung dalawa po, nag-uusap, di ba? Si Sir Rod. Ayan, si Sir Rod. So, kung makikita nyo at mapapansin nyo, kasi may nagsasabi dun, Sir Rod, mag-resign ka na. Kasi, ang nila, mga bossing, yung mga taong ibang nanonood, ang akala nila against, no? Si Sir Rod kay Attorney Claire. Pero ako hindi Kasi kumbaga parang, ewan ko ba dun? Ayoko sabihin to pero taga-bomba yun si Sir Rod para umopen yung isang topic. Hindi kagaya dito, hirap na hirap ako. Kapag may kausap ako dito, na sige ganito, ito yung ipasok mo yung topic tapos sasagutin ko na sasagutin. Ganon yun. No? Ganon po yun. Pero at the same time, check and balance din sila. Check and balance din po sila, mga kababayan. 'Di ba? Sabi, sabi ni Ma'am Tu William, matrending ka niyan, Boss Mark. Crush na, alam niyo yun na tagahanga, humahanga. Yun, ano po ba Tagalog ng na crush, 'di ba? Humahanga. Ganun yun. 'Di po ba? Pero syempre kay Maharlika, iba yun, mga kababayan. So, mandato. Hindi ko kukunin hindi ko igagrab yung nito na mismong sa akin lang nanggaling to. Narinig ko din doon, no? Kasi sabi ko nga po sa inyo na mga kababayan, mga lawyer yun at talagang hinahangaan ko. Lawyer si Attorney Claire, mga bossing, mandato. Nabanggit nga dito ni Inday Sara Duterte na hindi niya mandato, no? Wala sa mandato niya yung feelings ni BP Sara Duterte, ni First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. So parang
Okay, dedma, wapakels. Yung tipong ganyan, mga bossing. Pero, yung mga kasunod na binanggit niya na problema, Upang makausad tayo, oh, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ito pa, bago yan. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang kakausapin nga ng BP? Sa kanila din po ito kasi kapag ka po nagla-live tayo, kagaya nung ginawa nating live kagabi mga kababayan, kung paano nyo pinanood, same time ko ding pinanood yun. No? Same time ko din pinanood. Hindi ko pinapanood yung binibigyan natin ng komento bago mag-live. Bakit ko po ginagawa yun? Para talagang para yung komento natin, mga bossing, o yung reaction natin, talagang talagang natural, mga boss. Kapag yung kunyari, ni-review ko na paulit-ulit, ang lalabas na komento natin dito parang wala, parang scripted na ni Mark Ramos to, although live. Di po ba? So ngayon, nasaan na ba tayo? Tuloy. nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain. So yun nga po, 'di ba nabanggit, no, na parang nagiging selective ang ating vice presidente sa pagbibigay ng mga komento niya, mga kababayan. Kapag hindi niya mandato, hindi ako magbibigay ng aking komento. Yung mga sumunod, na-realize ko yung mga sumunod na binanggit niya, pagkain, yung sa droga, at kung ano-ano pa, hindi niya din mandato nga naman talaga yon, mga kababayan. Tsaka isa pong napansin ko kay BP Sara, style dito siguro kinukuha ng mga DDS vloggers, no? Yung estilo, mga kababayan. So, kumbaga ang magsisilbing tanong dito yung ano ang sagot mo, no, doon sa sinabi ni First Lady Lisa Marcos tungkol sa iyo. Yun yung tanong. Ang sagot ni BP Sara Duterte, mga kababayan, ay iba. Mga bossing, iba. No? Kaya nga sabi ko, hindi ako makikipagdebate sa mga DDS vloggers. Kasi kung yan, tatanungin mo ng 1 plus 1, ang isasagot sa iyo niyan, iba. No? Hindi 2. Ang masarap pa naman pong debate, mga kababayan, 1 plus 1 equals 2. Kung ano yung tanong, yun ang sagot. So yun dito po, kay BP Sara, ito po mismo na kanyang video, parang iba po yung, malayo po yung tanong. Kasi kung babalikan po natin yung umpisa, mga bossing, yung sinabi niya kay FL, ayan, Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, yun yung mismo, no? Yun yung mismong sagot doon sa interview, no, ni First Lady Lisa Marcos. Sa madaling salita, mga kababayan, no comment. No comment. Wala siyang komento doon sa mismong sinabi ni FL sa kanya. Mga kababayan, as in no comment din po ito. 'Di ba? Ano ba sinabi niya? Ano ang sinabi niya? Ang First Lady may karapatang ganyan, bla bla bla, no? Na sumama ang loob. After na, wala na. Sinabi niya lang na walang pakialam diyan, hindi ko mandato yung feelings mo. Para tumuloy tayo, dumako tayo dun sa letter B. Yun nga daw po, dumako tayo dun sa ibang bagay. So dinadivert sa ibang bagay yung sagot, mga kababayan. Nako, ang dami kong natutunan doon kay Attorney Claire kanina. Ang dami kong narinig na talagang na-realize ko din po yun, mga kababayan, habang binabanggit nila sa live. No? Ako, honest po ako na yung ibang mga opinion natin ay talagang nakikita din po natin doon sa mga kapwa vlogger natin. Kapag ka po hindi yung
talagang ako yung nakaisip, eh, binibigay ko yung credit doon sa talagang nakaisip. Na-realize ko din, eh, kapag yung kagaya ng mga pagpapatawag sa Senado, no? Eh, laging may spokesperson nga talaga si Inday Sara Duterte at hindi yung ano, hindi yung talagang mismong siya yung nagsasalita at sumasagot doon sa mga tanong na yon, mga kababayan. And talagang ito, mga boss, laging ang ating VP, eh kumbaga yan, parang video, di ba? Maglalabas sila ng pahayag. Ito ang pahayag ni VP Sara Duterte sa bagay na yan. So kumbaga mga boss, recorded na kung ano yung sasabihin doon sa doon sa video na to, kagaya niyan mga boss, kung ano yung sasabihin diyan sa video na yan, no? Unlike pag press conference, mga bossing, eh ano, madaming pwedeng itanong. Kaya nga si Kibuloy mga bossing, di ba? Kabado sa Senado. Hindi maka-attend sa Senado. Ang ginagawa ni Kibuloy, ang ginagawa ni Kibuloy, mga kababayan, magpapatawag ng mga vloggers. 'Di ba? Magpapatawag ng mga vloggers, tapos yung mga vloggers na pabor sa kanya, mga bossing, yun ang magtatanong. Eh baka nga po meron pang binabasa yan. O eto lang ang pwede itanong kay pastor ha. Hindi pwede magtanong ng iba. Kasi yun lang yung kayang sagutin. Kaya sabi ko sa isip ko, hindi kaya si PRRD ang vice presidente natin, no? Kasi si PRRD panay ang panay ang press con, paulit-ulit ang press con. 'Di ba mga kababayan? Gano'n. And then, yun, talagang no comment mga bossing eh. Kahit paulit-ulitin talaga natin, no comment pa din siya dito, no comment. Sabay divert doon sa ibang mga bagay. Ang tanong niya, bakit kaya gano'n ang ginagawa? No? Kasi parang ang hirap naman po kasi talagang sagutin. Parang ang hirap sagutin nung ikinasasama ng loob ng First Lady. Na kanina nandito ka, supporter ka ng gobyerno, tapos kinagabihan, same day, nandun ka na. Pag sinasabing bangag yung asawa ng presidente, ikaw nakikitawa pa dun. Mahirap pong sagutin yon, mga bossing. Parang ano din po yun, parang wala pong kalalagyan ang magiging sagot. Sabi ni Paulo Saison, hindi interactive, in short, scripted. Ganon nga po, mga kababayan. No? Nawala tuloy ako. Ano na ba yung sinasabi ko? Parang yung sa West Philippines din po yan, mga bossing. Parang yung sa West Philippines po na ganito, hindi siya makapag-komento. Bakit? Baka pag nag-comment siya na ako po ay sumusuporta kasama po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na yan pong gentleman's agreement na yan. O ang claim natin sa West Philippine Sea, atin talaga yan. Baka marinig nung China yon. Saglit lang. Nandito nung isang araw to nag-greeting ng Songxing Chang Xing Chang Xing. Tapos ngayon, may pinagkasundoan kami ng tatay nito ganun. Kaya talagang hindi magko-komento dyan. Mahirap po sagutin yun. Pag nagkomento naman po siya, no? Na kagaya nung komento, no? Kagaya nung komento na mga komento ni Butanding, mga bossing, ay Diyos ko, taong bayan ang kalaban, mga kababayan. Kaya talagang ipit siya eh. Kaya yung mga ganyan, no comment na lang. No? No comment na lang. Parehas na parehas lang din po yan, mga bossing. No? Natanong dito, sabi kanina, kung ang incompetent ang ating Pangulo, dahil po yan, doon sa TikTok ko naman nakita, no, na talagang may kakulangan sa ating edukasyon, mga bossing. May kakulangan sa ating edukasyon. Na mismong siya naman po ay umamin, mismong siya ang nagsalita, no, na humihingi ng patawad, na siya ay isa sa dahilan kung bakit kumbaga kulang, mga bossing. Hindi niya ni-review, hindi niya pinag-ukulan ng pansin, hindi niya tinry, mga kababayan. Hindi niya tinry. No? Na
masolusyonan. Kumbaga, iniasa niya lang doon sa mga nandoon na dati, mga boss. So sabi ko, kulang na nga tayo ganun pa. So sa madaling salita, mga kababayan, pinag-aaralan ng ating BP yung kanyang posisyon. Ewan ko lang kung pinag-aaralan talaga kasi sabi niya doon hindi niya na ni-review, hindi niya na tinry. Di po ba, mga bossing?